Sa Jujutsu Kaisen, Module Chapter 20, tuluyan ang ipinakita ni Yuji Itadori, ang isang level ng kapangyarihan, na hindi pa natin nakikita dati. Ginamit niya ang cleave at dismantle, hindi sa domain expansion, kundi direkta, at sa isang scale na halos kasing laki ng lungsod. Kasabay nito, ipinakita rin niya ang tila kakayahang gumamit ng Black Flash at Will, isang suntok lang ay sapat na para wasakin ang kalaban. Tinalakay rin sa chapter na ito ang bagong teknik na reversal attack ng Sedabora, na mistulang black hole, halos kapantay ng hollow purple ni Gojo. Panoorin ang full breakdown at spoilers dito. Ginulat ni Yuji Itadori ang buong battlefield nang tuluyan na niyang gamitin ang cleave at dismantle, pero hindi sa loob ng domain expansion. Sa halip, dineploy niya ito directly, katulad ng ginawa noon ni Sukuna, ngunit sa mas malala at mas malawak na scale. Ang inilunsad ni Yuji na dismantle ay kasing laki ng mga gusali, halos kasing lawak ng isang buong lungsod, isang bagay na kahit si Sukuna mismo ay bihirang ipakita, at kasabay nito, ginamit din ni Yuji ang Black Flash, hindi sunod-sunod, hindi combo, kundi isang suntok, isang Black Flash agad. Parang ipinapakita ng chapter na ito na kaya na talaga ni Yuji ang Black Flash at Will. Dahil sa lakas ng isang atakeng iyon, halos lahat ng nagtangkang humarap sa kanya ay patay, wasak, o nasa bingit ng kamatayan. At kung sino-sino ang mga iyon, matutuklasan ninyo sa video na ito. Dito rin natin masisilayan kung paano makakalikha ng bagong uri ng atake ang Sedabora, gamit ang technique reversal, isang open-type attack, na mistulang black hole, na halos may kumpara sa hollow purple ni Gojo Satoru. Lahat ng iyan, at marami pang iba, ang ating tatalakayin sa full chapter spoilers ng Jujutsu Kaisen Module Chapter 20. Kaya huwag na nating patagilan pa. Let's go! Dahil sa sobrang overpowered na piercing blood na inilunsad ni Yuji, at tumama sa isang gusali, agad na gumanti ang mga Simurians. Mula sa loob ng building, lumabas ang isang malakas na mandirigma si Oski. Gamit ang sarili niyang sandata na mistulang cleaver o war axe, sinubukan niyang durugan ang katawan ni Yuji sa isang malakas na hampas. Ngunit ang ginawa ni Yuji ay nakakagulat. Hindi siya umatras. Hindi siya umiwas. Kanang kamay lang ang ginamit niya. Sinalo niya ang atake ni Oski, na parang wala lang. Hindi makapaniwala si Oski, nang makita niyang hawak ni Yuji ang kanyang blade. Walang kahit anong puwersa, parang kinikiliti lang siya. Mas lalong kinabahan si Oski nang mapansin niyang pinapalagutok ni Yuji ang kaliwang braso niya, habang unti-unting iniipon ang cursed energy sa kanyang kamao. Napansin din ito ni Mino, at pareho silang kinilabutan. At bago pa sila makakilos, isang suntok, isang black flash. Lumipad si Oski, tinangay ng impact, at paulit-ulit na bumangga sa mga gusali. Isang effortless attack lang mula kay Yuji, pero halos ikamete na ni Oski. Sa puntong iyon, mukhang patay na siya, ngunit may kaunting buhay pa at unconscious lamang. Hindi rin pinabayaan ni Yuji si Mino. Sa isang simpleng galaw, tinamaan niya ito ng piercing blood manipulation, walang name technique. Isang daplis lang sa pisngi, pero sapat na para ma-inject ang lason. Ang poison sa dugo ni Yuji ay napakalakas. Kahit maliit na galos lang, agad itong yumapekto. Nahilo si Mino, nagsuka, at halos hindi na makatayo. Ngunit kahit ganoon, sinubukan pa rin niyang kausapin si Yuji. Tinanong niya kung bakit nandito si Yuji, ano ang kanyang ginagawa, at ano ang tunay niyang pakay. Tahimik na sinagot ni Yuji na wala na raw siyang pakialam. Sa panahong ito, ang mga tulad nila ay hindi na mahalaga. Para silang mga lumang sundalo, hindi nawawala, pero hindi na rin mahalaga ang kanilang pagkamatay. Ngunit malinaw sa atin na hindi iyon ang buong katotohanan. Sa chapter na ito, kitang-kita na si Yuji ang pinakamalakas na nilalang sa verse sa kasalukuyan. Ayon pa kay Yuji, wala siyang balak makialam sa mga laban ng mga apo ni Yuta. Ang tanging layunin niya ay siguraduhin hindi mag-o-overlap ang dalawang duelo, upang hindi magulo ang takbo ng mga laban. Ngunit nagbanta rin siya, kapag natalo ang mga apo ni Yuta, papatayin niya kung sino man ang tumalo sa kanila. At alam natin, hindi nagbibiro si Yuji. Hindi ito yabang, kaya niya itong gawin. At mas nakakakaba pa, hindi pa niya ipinapakita ang buong lakas niya.